Hala, breaking news po ito. Alam niyo po ba na itong si Soto ay sumabog ang bayag at itong si Ligarda ay busalsal ang bilat? Kakaiba ito. Oh, tama po yung inyong narinig ha. Itong si Soto talaga sumabog na yung bayag. Ulitin ko pa ba yung kay Ligarda? Kay Ligarda, busalsal ang bilat. Yan. Huwag niyo pong isipin na bastos ito. Sinasabi ko, huwag po kayo agad na magbabalat na sibuyas kung ganito ang tema ng salita ko, no? Kasi, ang gusto yata talaga nila ay bastusan, ay di bastusan. I-call lang natin yung kabastusan itong mga ito. Sige nga. Kaya, inaasahan ko na maintindihan niyo itong sinasabi ko dahil nga unang-una, hindi nyo alam na tayong lahat ng mga Pilipino pinagloloko, pinagkabastusan itong mga ginawa nila. Imaginin mo, sasabihin nila na sagrado yung organisasyon nilang sa Senado na yan, pero sila mismo ang nambabastos. No? Sila mismo ang nambabastos. Di ba ano yung ginawa ng mga Madam President pa itong si Subiri na isa rin bastos na ito? Puro mga kwento. Lalo na ito, patawa-tawa pa itong si Lacson, patawa-tawa pa ito si Soto. Ito si Ligarda naman, talagang umupo talaga doon sa inuupuan ng presidente. At yung pala, puro pambabastos lang pala ang ginagawa nila sa atin. Imagine nyo, ha? Tama ba yan sa isang kapitapitagan na Senado ng Pilipinas ay sila mismo ang mambabastos sa kanilang organisasyon? Ha? Kaya bastusan ay bastusan lang tayo ngayon. Pero balikan po natin yan. Dahil ito po yung matinding ibabalita ko sa inyo na mayroon pong lihim na ngayon lamang po natin na diskubre. At ito po ay kailanman po ay hindi nangyari magmula ng isilang ang mundo. Okay? At ngayon lang po ay kakaiba po itong taong ito. Hindi po natin alam kung tao ito. At hindi rin po natin alam kung ito po ba ay ito na po yung mga dilubyo sa atin ngayon na sinasapit dito sa Pilipinas dahil sa taong ito or nagkatawang taong ito. Dalawa lamang po ito kasi kakaiba po itong taong ito na sinasabi ko. Kakaiba po ito. Kaya dalawa lamang po yan, either kamalasan ang hatid sa atin or kaswertihan ang hatid sa atin. Dalawa lang po yan. So, ibig sabihin, itong taong ito, dahil nga kakaiba ito, nakikita na natin na puro kamalasan po ang hatid sa atin. Ano? Kakaiba po ito dahil ngayon po ay sasabihin ko na po sa inyo para wag kayo mabitin. Ito pong taong ito, ay kung tao man nga ito or ano pa man, basta po ang tingin natin dito ay mukhang tao. Pero kung tao po ito ay kakaiba po ang taglay. Kasi itong taong ito, kahit saan pumunta, may daladalang puso negro. Or sa English pa, septic tank ang daladala niya kahit saan pumunta. Ngayon, nagtataka ngayon kung sino itong taong ito, na kamalasan ang dala din sa Pilipinas. Ipapanoorin nyo lang po ito. Ipapanood ko po itong taong ito na kahit saan po pumunta may daladalang puso negro o di kaya septic tank. Ayan. Ayan po. Ito. Ayan. At makikita nyo naman po. Ayan. Yan po may bilog na pula. Yan po yung daladala niyang puso negro. Kahit saan pumunta. Ito na po. Yan o. Nako, hindi yata makuan.
Ayan. O, yan o. Ayan, yan. Yan. Yan po, may dala-dala po siyang Poso Negro sa kanyang katawan. Yan po yung sinasabi nitong mga ito. Itong mga loyalista nito na sinasabi, yung mga DDS daw ay mga dutae. Ay ito naman kanilang amo, ay hindi na nga makatae. Kaya ang ginagawa nito, hindi na siya umiiri sa banyo. Kusa na lang nalalaglag sa Poso Negro na daladala niya yung kanyang ibak. So ngayon, ito yung sinasabi ko na ito yung tao nagtataglay ng puro kamalasan. Ay kakaiba nga naman, tao na may daladalang Poso Negro, di kaya septic tank. Ay ulitin natin, ayan o. Antayin natin na magdilim-dilim magdilim-dilim, ayan. Ayan o, pag nagdilim-dilim ng konti, itong pa natin. Yan po may bilog na pula. Yan. Yan na. Madilim na, yan. Yan, may bilog na pula na yan. Yan. Yan po yung Poso Negro na daladala niya. At dyan po siya, lahat na, dumudumi na, lahat na. Ngayon, Claire Castro, anong masasabi mo rito? Hindi na may tatago ito. Hindi na may tatago ito. Bumulusok na sa talagang ito. Kailanman hindi na niyo pwedeng itago ito, no? Kaya, ayan. Kaya po, kamalasan ang daladala nitong taong ito, kung tao man ito. Yan po. Kaya, lahat po itong mga taong ito, puro kamalasan ang dala. Itong Soto na ito, kamalasan ang dala. Itong Ligarda na ito, kamalasan ang dala. Lahat na sila dyan, si Lacson, isa rin, kamalasan ang dala. So, ngayon, itong si Subiri na isang unggoy, huwag niyong ginagawang tarantado yung mga Pilipino dahil babalikan at babalikan kayo ng tao, maniwala kayo sa akin. Ako na lang Ito, tatapatan ko lang naman pambabastos nyo sa mga Pilipino Tama ba yan na magagawin ninyo yan sa Senado? Tama ba yan pinaggagawaan nyo? Ipaprank ninyo ang mga tao? So, karespeto pa ba yan ganyan? Mga ulol kayong maputang na nyo. At tinatapatan ko lang yung kabastusan ninyo. Ngayon kung gusto ninyo, di magkita-kita tayo, lahat kayo dyan ng mga bastos na siya senador. Lahat kayong bastos, kasama na itong GB Ejercito na ito. Diyan tayo sa Lunita. Bullshit kayo. Mga bastos talaga kayo. Puro kabastosan ang ginagawa ninyo. Ano yan? Tanginan nyo. Itong Ligarda na kala mo napakalinis ito. Parehas lang ni Risa ito. Kung si Risa maputla ang bilat, ito si Ligarda busalsal ang bilat. Mga bastos kayo dyan, tanginan nyo. Di ko alam kung anong sombrero ang isusuot ko Mga buisit talaga itong mga ito Kasi gusto kong magmukhang sa inyo Gusto kong magmukhang dito pa lang sa itsura ko makikita nyo na kung paano ko kayo bastusin Ano? Buisit kayo? Hindi mo saan kayo, ano nakain ninyo at ganyan ginawa ninyo? Kayo ang bumastos sa sarili ninyong sarili ninyong organisasyon. Mga bastos kayo, wala kayong pinagkakaiba, lahat kayo dyan, mapakongreso, at mapadyan sa Senado, pare-pareho kayong mga bastos, mga hayop kayo.
nagmi-meeting-meeting na yung mga tanga. Ha? Yung si si Lugaw na si Lini. Ha? Si Risa na maputlang bilat, nagmi-meeting-meeting na si Kiko. At saka yung sino pa yung si Jokno na ang laki-laki ng ngipin na parang ngipin ng kalabaw ang ngipin. Nag-usap-usap na, nagmi-meeting-meeting na. Katagal-tagal pa. Gusto na rin magpresidente itong si maputla ang bilat na ito. Sinong buboto sa iyo, Litsika? Ha? Talagang ko nito eh. Ay mga buisit to mga ito. Kaya mga kwento. Hayop na mga ito. Hindi ko tuloy alam kung anong isusombrero ko. Ayan. Oo. Ayan. Ayan, siguro. Yeah, okay na siguro yan. Kasi hindi ko alam kung tarantado talaga itong mga ito. Pinagluloko na ang Pilipino nitong mga hayop na ito. Ikaw, Subire, nagpadala ka sa hayop. Bakit? Pare-parehas naman pala kayong hayop eh. Mga kababayan, di nyo alam, pang i-insulto yun sa ating mga Pilipino. Ayan. Balikan natin itong tao na may daladalang puso negro. Ibig sabihin, ano yung sinasabi ko dati? Na pilit nilang itinatago. Inoperahan na, pero sinasabi ni Claire Castro na okay na. Yan na nga. Nilagyan na ng puso negro. Pero kakaiba itong taong ito, imaginin mo. Kahit saan pumunta, may daladalang puso negro. Mag-bless kayo sa kanya, ikaw Claire Castro. Mag-bless ka sa kanya para mawala yung sumpa. Bullshit naman ito. Nakakapanggigil talaga. Anyway, hindi na po ako magtatagal, ano? At sabi ko po sa inyo kahapon na depende po doon sa mapipili. Ako, actually, hindi po ako namili. Nito sekretary ko po ang namili at nilagay na lang po sa table ko yung kanyang pinili. Kasi ang sinasabi ko po rito, base lang po doon sa, ang comment lang po ninyo, kung magko-comment man po kayo, ay base doon sa ating pinag-uusapan topic. Ano po? So, dahil may napili na po yung ating sekretary, ang sinasabi ko naman kahapon, ay mamimigay tayo ng load, na halagang 500. So, ngayon, ay isa lang po yung nakalagay dyan sa lamisa ko, nabasa ko lang kanina. Nilagay po dyan yung nung sekretary ko napili niya, at ang napili ay si, ano to? Sulpicio Nialiga. Sulpicio Nialiga. Ayan. Ayan po, ikaw ay nanalo lang po ng 500 na load. Ano? Sulpicio Nialiga. So, ayan po. So, wag niyo pong sayangin yung inyong mga comment kung kung mag-comment lang po kayo, kung gusto lang po ninyo, mag-comment po kayo nung naaayon kung ano po yung ating topic. Ano? At doon naman po. At doon po sa mga nagtatanong kung ano raw po ba ang spelling ng Tariq Hassan Mirza. Yun po yung sinasabi ko sa inyo eh. Doon sa John Birana Vlogs. Ito Ito yung John Birana Vlogs Ayan. John Birana Vlogs. Yan po yung isang YouTube channel natin na kung saan po ay dyan tayo magrarapol. Ano? Tapos,
Pagkatapos nyo pong mag-subscribe dyan at dito rin sa Birana Live Studio TV, ito pong pinapanooran nyo ngayon, mag-subscribe din po kayo at ipadala nyo po doon sa messenger ng Tareck Hassan Mirza. Ano po? Ngayon, kung anong spelling ng Tareck Hassan Mirza, ito naman po yan. O, yan. O, yan po yung spelling ng Tareck Hassan Mirza. Yan. T-R-I-Q-H-A-S-S-A-N-M-A-R-Z-A. Yan. Tareck Hassan Mirza na 1.7k followers. Ayan, 1.7k followers. Ayan, Tareck Hassan Mirza. At ang profile picture ay kotse. At ang ano to, ang cover photo ay Isuzu na kuwan po yan ang van. Hindi kuwan yan. Ano yun? Basta kotse rin po yan. Isuzu. Tapos ang kuwan yan, ang ano to, ang profile picture kotse po na silver, ayan o. Yan, kotse na silver. Tapos Isuzu na, ayan o, Isuzu na UB. UB ba yan? O, yan. So, yun po sa mga nagtatanong. Para makasiguro po kayo, doon po hindi naman po natin makuan yung mga lalot na yung mga bago, ano, ay dito sa kuan, kagaya po nitong pinakita ko, dito sa John Birana Vlogs, para makasiguro po kayo, puntahan nyo po yung John Birana Vlogs. I-roll nyo po ng i-roll hanggang sa masimula. At pag nakita po ninyo yung part 1, part 2, part 3, panoorin nyo po muna para hindi kayo maligaw. Ano? Sa John Birana Vlogs po, pinag-uusapan natin, ha? Yung mga mayroong nakalagay doon, part 1, part 2, part 3, panoorin nyo. Part 1 pa lang, malalaman nyo na. Part 2, malalaman nyo na. Pati spelling ng Tareck Hassan Mirza, yan, malalaman nyo po lahat yan ang mga detalye kasi nakalagay naman po doon. Dinitalye ko po yan. Kaya sana po ay wala na magtatanong dahil nga dito pa lang ay maliwanag na sinasabi ko para makakasiguro kayo na wala na kayong tatanungin. Puntahan nyo yung John Birana Vlogs na kung saan ay pinakita ko sa inyo. Ito nga. Yan, ulitin ko. Tapos panoorin nyo yung part 1, part 2, part 3. Para alam po ninyo yung mga mechanics ng ating parapol. Nandiyan po yan. So, yun po, para doon sa mga, lalo na yung mga bago. Tapos, i-send nyo po yung inyong katibayan na nakapag-subscribe kayo sa Tareck Hassan Mirza. Yun po nakalagay na subscribe, tapos pinindot ang notification bell. Kailangan po maging kulay itim yung notification bell. Ano? Yun, sa Tareck Hassan Mirza Messenger nyo ipadala. Para masigurado po, hindi po kayo makakapag-messenger, makakapagpadala ng messenger kung hindi kayo in-accept ng friend request. Mag-friend request muna kayo sa Tareck Hassan Mirza na Facebook. Kasi hindi kayo makakapag-send ng messenger pag hindi kayo friend nung Tareck Hassan Mirza. Kaya po yung ginawa po namin yan, para ibig sabihin, exclusive lang po yan dyan sa ating parapol. Ibig sabihin, dyan po ang negosasyon natin. Nandyan po lahat yung, dyan tayo magne-negotiate, dyan tayo magpapadala ng mga katibayan. At kaya po, pag kayong mga hindi nakakasunod, hindi alam yung subscribe, ginuko na po ng sekretary ko yan, binubura na po kayo kung hindi tama. Ang pagsusubscribe lang naman, pumunta kayo doon sa kwan. Dito sa Birana Live Studio TV. Di ba may nakalagay dyan na subscribe? Pindutin nyo yun. Tapos may nakalagay dyan na parang kampana. Pindutin nyo rin yun.
Tapos pindutin nyo yung all. Yan. Ibig sabihin nakapag-subscribe na kayo nun. Tapos puntahan yung Birana Live Studio TV. Ganon din po ang gagawin ninyo. At dapat po sana, mamayang tanghali po sana mag-upload ako nung ating bubunutin. Kasi ito po yung mga existing pa na mga pangalan dati ha. Nung mga nakapagpadala po ng mga pangalan sa Tariq Hassan Mirza. Actually, hindi ko po itinatapon yun yung mga pangalan ninyo dati. Hindi po. Katunayan, ito pa po, oh. Nandito lang po yan sa timba. Kaya lang po natigil, dahil nga po sa talagang hindi ko na naasikaso, una, ay talagang pagod na at puyat na rin po ako. So kaya, pero hindi ko po itinatapon yan. Kung ano yung po mga pangalan na nakapagpadala sa Tariq Hassan Mirza, nandyan po yan. Ulitin ko lang po, ayan. Pakita. Napakarami po yan. So, kaya po yung mga bago, ay yun po, sige, mag-subscribe na po kayo at magpadala na kayo ng katibayan na nakapag-subscribe kayo. Ano? At sana ngayon, sabi ko mag-raffle ako pero parang po mainit pa rin po ang ulo ko. Sa totoo lang po, itong mga pinaggagawa nitong mga bullshit ng mga politikong ito, ng mga gago. Talagang kwan. Anyway, basta ganun lang po. Tuloy lang po yung inyong pagsusubscribe doon sa John Birana Vlogs. At lalo na po rito sa Birana Live Studio TV ha. Komplituhin yung pong 150,000 ito. At sinabi ko naman po yan. Pag inabot po natin ng 150,000 subscriber itong Birana Live Studio TV, magra-raffle po ako one time. 1.5 million. At kaya one time po yan, na 1.5 million sa iisang tao lang po yan, ay gusto ko po kasi talagang may mabago. Kasi kung marami po nagsuggest dyan na hati-hatiin na lang daw, gawin na lang daw tig 50,000. Wala po eh. Kung ganun po kasi ang mangyari, ano lang yun. Kung yung 50,000 lang ang mapanalunan niya, halimbawa, at ilang tao yan, ay kung may mga utang pa yan, parang baliwala din. Kaya nga sinasabi ko rito, isa lang po ang pwedeng manalo sa 1.5 million para at least talagang mabago talaga ang buhay ng ating mananalo. Actually, hindi lang po ngayon ito nangyari. Marami na po tayong nabago dahil dyan sa mga na yan. Magmula po doon sa Facebook ko dati, mayroon po akong pinaraffle doon na 2 million eh. Mayroon din po akong pinaraffle dito mismo sa ganito mga tig 50,000 at mayroon din 100,000 at mayroon din 500,000 dito eh. So yun po yung mga minsan nadadalaw namin, iniikutan din namin po yan. Yung mga nanalo na yon. At nakakatuwa naman po talaga iningatan nila yung pirang napanalunan nila. At yun nga, mayroon tayong napanalo na yung grocery package na kung saan po ay ipinagtayo natin ng concrete na talagang mini grocery talaga, tapos nilagyan natin ng laman. So yun po yung napanalunan noon. At katunayan, pag pumunta kami dyan sa Kwan, dyan sa Manila, ay dumadaan na rin po kami dyan kasi nandyan lang po sa Bulacan yon. So dumadaan po kami. Ang hindi ibig sabihin na dumadaan kami is kung ano pa, kundi tinitingnan lang namin kung ano na yung mga nangyari doon sa binigay nating mini grocery sa kanya. At bawat daan namin doon na sa sorpresa ako na ang dami niya na idadagdag dahil doon. So ibig sabihin talagang napapalago niya. At nakakatuwa naman. Talagang doon ako tuwang-tuwa sa mga ganun na natutulungan natin. Tuwang-tuwa talaga ako. At doon sa iba naman na mga 50,000 na napapanalunan, 100,000 ay ang na mga sinasabi nila doon, yung naging magaan lang yung buhay nila dahil nga nakapagbayad sila sa mga utang-utang. At yung iba, parang kumbaga, parang pinapahiram nila sa kapitbahay, tinutubuan, na gano'n. Pero sabi ko,
ay hindi ako agree doon sa magpahiram kayo tapos tutubuan ninyo. Wag niyong gagawin. Kaya yon, naniwala naman at tinigil niya kasi nagpapakon niya doon, lalo na yung 50,000 lang na napanalunan. Ang ginagawa raw niya ay yung halimbawa dyan sa kapitbahay, nagpapahiram daw siya ng halimbawa 500, ibabalik daw sa kanya 600 na. Nako po, sabi ko nung nalaman ko yun, sabi ko hindi ko man pinagalitan pero talagang medyo maanghang yung salita ko. At sa bagay wala naman akong pakialam na doon, sabi ko ganyan. Dahil nandiyan na sa iyo, hindi ko na pinakikialaman yan. Pero kung maaari sana, mag-isip ka ng kung ano pa yung pagkakakitaan mo. Kisa ang pagkakakitaan mo, yung mga tao at pahihirapan mo. At dyan po talaga ako galit na galit sa mga nagpapautang na napakalaki ng tubo. Dyan po ako galit. Una, napakamalas po yan sa inyo. Malas po sa buhay yan. Yung magpautang ka tapos patutubuan mo. Lalo na kung napakalaki ng tubo, yung sinasabi ng 5-6, napakamalas po yan. Wala pa po ako natandaan na nagpapautang ng mga 5-6 na yan na talagang umasinso sa buhay. Bagkos, alam nyo, hindi po nagkakalayo ito. Personal ko pong kakilala ito. Sobra sa 5-6 ang pautang niya. Nagkasakit. Nagsakit ng walang gamot. Lahat ng mga kinita niya, pati puhunan niya, ubos lahat sa pagpapadoktor niya. Kaya sabi ko, marami pa po yan. Hindi lamang po isa, kaya nagbase po ako dyan kasi marami pong naobserbahan ako na ganyan. Nagkamatay po. Nagkamatay. Kasi malas nga po yan eh. Malas po sa buhay yan. Kung magpapautang man po kayo, yung wala ng tubo. Pero siyempre, siguraduhin ninyo na yung pinapautang nyo ay matino at talagang magbabayad. Tapos marami kasing marami kasing dahilan yan. Halimbawa, mayroon kang pinautang na kapitbahay mo. Halimbawa lang natin. At yung pinautang mo na yon, huwag mo nang patubuan. Ngayon, pakiramdaman mo lang siya kung ano yung mga ginagawa niya. Tapos isiksik mo sa utak mo na itong kapitbahay ko to, makakatulong sa akin ito sa pamamagitan ng halimbawa pagtuturo kung ano yung gusto kong gawin. Ganun lang po yan. Yun po ang isipin nyo. Huwag nyo pong isipin nakikita kayo doon sa taong pinautang ninyo. Huwag na huwag po. Malas po sa buhay yan. Pakatandaan po ninyo. Ako, sa totoo lang, yung dyan di ba, sinasabi ko mayroon akong opisina dyan sa Bulacan, mayroon din akong opisina dyan sa Manila. Ngayon, yung tao ko, umuutang doon sa umuutang doon sa nagpapautang na yon, 5-6 daw. Kaya alam ko na malas yan dahil nga wala na eh. Ang tagal nagkasakit, ubos yung pira niya hanggang sa namatay siya. Tapos ang tanong ko naman doon sa tao ko na umuutang doon, bakit sabi yung ganyan? Anong klaseng style mo? Bakit kailangan mo pang mangutang? Sabi ng ganyan. Alam ko sobra-sobra yung sweldo ninyo na pinapasweldo ko sa inyo. Bakit kailangan mong mangutang? So, nung malaman ko na may mga bisyo, may bisyo rin pala na sugal, inom, kung ano-ano pa, sabi ko, mas maganda, sabi kong ganyan, huwag ka na lang magtrabaho. Kasi, unang-una, pinapahirapan mo ang sarili mo, trabaho ka ng trabaho, tapos wala rin nangyayari sa iyo,
Tapos ngayon malalaman ko ganyan pala, ako ang higit na nakokonsensya. Kaya nga sabi ko, lahat ng benepisyo binigay ko sa inyo. Bago or luma, ipinagbabayad ko lahat yan. Ang SSS niya mga yan, hindi ba may kaparte ang employer? May kaparte din ang employee, sila, mga worker. Alam niyo po ba? Hindi ko sila pinapagbayad. Sino-shoulder ng kumpanya yung buong SSS nila. Alam niyo yan? Halimbawa, ang employer ay 200 ang contribution sa SSS. Ang employees 100. Di bali 300. Hindi ko na po pinapagbayad nung kanila na contribution na 100. Lahat po yan, maging sa pag-ibig. Ilan na itong mga empleyado ko na nagkaroon ng housing, na nagkaroon ng bahay, dahil lahat yan ipinagkukuha ko sa pag-ibig. Pero binabayaran ko. Ina-apply ko sila. Ni centavos wala silang binabayaran. Ngayon na-acquire nila kanila yung bahay. Ni wala silang contribution doon kahit piso. Ganun po. Kaya naman po, kinukan ko ito, kinikwento ko lang po sa inyo ito. Dahil akala ninyo, kumita kayo doon sa pagpa-5-6 ninyo. Mali po, mali. Malas po ang aabutin ninyo, sakit ang aabutin ninyo. Tandaan po ninyo. Kaya yung mga nagpapautang po dyan ng mga 5-6, magmula po ngayon at napanood nyo ang bidyong ito, mag-isip na lang po kayo ng iba ninyong pagkakakitaan. Huwag na yung magpapautang kayo ng 5-6. Napakarami pong pwede. Halimbawa na lang natin, medyo talagang mag-i-effort ka lang. Kagaya halimbawa nung isang tao ko, nagtatrabaho sa akin, yung asawa niya, ang tagabili ng mga daing-daing, ito yung diles o ano, sa either Cebu o Palawan. Napaka-asinsado na po nila. Yun po. Ibig sabihin, namimili ng mga ganun na mga kalakal na mga tuyo-tuyo na yan. Tapos ibinibinta. Mayroon na rin po sila ngayon, bagsak-bagsak na po sila ngayon. Hindi na po sila yung tipong nagtitingi-tingi, hindi po. Bagsak-bagsak na po sila. Anong ibig sabihin bagsak-bagsak? Kung halimbawa doon isang L300 or isang truck ang kukuhanin nila halimbawa ng mga tuyo or mga dile sa Cebu or sa Palawan halimbawa, may binabagsakan na po sila, antimano, pira agad yun. Pero nagsimula sila sa patingi-tingi. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Dahil hanggat nagpapautang kayo ng pinagkakakitaan ninyo ang kapwa ninyo, malas yan. So doon sa mga gano'n na yun naman ay hindi naman gano'n kanyon, nagnegosyo ko lang ng mga tuyo, daing na yan, hindi mo pinautang na, pinahirapan mo yung kapwa mo. Marami pong klase ng business. Siguro one time po ay siguro palagay ko ay tuturuan ko kayo kung paano ang mag-business ng talagang siguradong-sigurado na wala kayong lugi, siguradong-sigurado na aasenso kayo. Masyado na po tayong mahaba, kaya siguro hanggang dito na lamang po at sige, one time, basta po maganda yung mood ko at ituturuan ko po kayo. Yun pong 5,000 na puhunan, kayang-kaya niyo pong gawing 1 million yan. Kung paano, yun po ang i-discuss ko pagka maganda na po yung mood ko. Lahat po yan, i-discuss ko po kung paanong umasinso sa pamamagitan ng pagbibusiness na ang gamit ay pananampalataya at kaunting utak na kakasihan kayo ng ating Panginoon. Lagi po rito ang involved ang Panginoon. Hindi po pwede
na hindi involved dito ang Panginoon. Yun po lagi ang itinuturo ko. Wala po akong tinuruan ng magnegosyo na hindi umasinso ang buhay. Lahat po ng tinuruan ko, ang gaganda na po ng buhay. So, hanggang dito naman po at well, sabi ko nga po ay nung sinabi ko, sino nga ba yung ating kanina, yung nanalo ha? Siguro dito ka nila mismo mag-comment dito. Kuan mo lang yung number mo. Dito, kung ikaw ba ay si Sulpicio ni Aliga. Sulpicio ni Aliga. Kuan mo dyan. Tapos, pagka makita na nabasa ang comment mo rito yung cellphone number mo, tatawagan ka ng sekretary ko. Sekretary ko ang tatawag sa iyo para ipapadala yung GCash mo naman. Ito po, liliwanagin ko lang po Tuloy-tuloy na po ito. Every Sunday po ito, magbibigay po tayo ng load. Halagang 500 lang naman. Counting halaga pero ito naman po ay parang katuwaan natin. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Lahat po ng swerte ay bigay na po sa inyo. Ang pagkakasakit ay ilayo sa inyo. Lahat po ng problema mailayo sa inyo. Bagkos swerte na lamang po ang darating sa inyo. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.